Maayong adlaw, buntag pa diha sa inyo kaninyo. Ambot na unsa man ni nganong kadako sa akong nawong. Anyway, para maklose ta. Siguro dili na nila gusto mapakita ang mga balay-balay diha. So adto ta sa merkado, palitag ice cream. Namingaw na ako sa ube, na ako'y nadiskubrehan nga ube ice cream nga lami kaayo. Maka diabetes. Anyway, diri sa Amerika, kuanggod ang mga puti nga Amerikano. Dili sila Amerikano eh. European, Anglo-European. Sila di ay ang pinaka-worst. So ang mga silang nag-occupy ani nga gwapo kayo nga nasod pagtanako mga igsuon mauna. That is so dito makita nato ang ganyan sila. Very nice, very nice. Kana mas gwapo. So anyway, kana silang nagkuanda rin, nag-occupy. Ang original tag-iya ani katong mga Native American. Dayon ako'y conviction nga ang mga itom nga giulipon nila nagihapoy katungod nga co-owner aning yutaa. So ang problema mang gyud, genocidal di ay sila. So balik ta dito sa past. Duha di ay kaklase ang kuan dire sa North America, Mexico, Central America, South America. Duha nga klase ang mga conquistadores. Pero daghan man sila na French, Spanish, French, Dutch, British, mga major, Portuguese. So ang kuan, ang mga Spanish, ang i-compare nato Spanish conquistadores, ang tawag sa ilaha conquistadores sa Spanish, mga Mexican conquistadores. So ang Spanish conquistadores, di kita gisakop ta sa mga Spanish conquistadores, di ba? Ang Pilipinas mao gyapon ang kuan, Mexico, Central America, Latin America, South America. So ang mga Spanish conquistadores, kung gisakop nila ang mga yuta, di ba? Nga dili ilaha. Ang mga yuta iyaha sa mga native, mga Indian, American Indian. When we say America also, Americas na lang. Basta Indian, mga Indian. So, gisakop nila ang ilang mga yuta. Dayon, ang mga Indian, Latin American Indian o Mexican Indian, nagisakop sa mga Spanish conquistadores, gihimo nila nga mga peasant, mga pobre kayong mga tao nga trabahador nila. Gihimo nilang mga trabahador nila ang mga Indian. So, siyempre gikuha nila ang mga kuan.
gikuha nila ang mga natural resources, gikawat nila, giplunder nila ang mga natural resources sa mga Indian. Pero nasa igilagapoy gipampatay, pero wala nila genocide, diba? Lahi na po ng genocide. So mao siya, guilty sila of land grabbing and forced labor, pero dili man siguro matawag nga enslavement, forced labor. Basta di na nato ikuan sa sistema nila, dili ka makakuha pagkaon kung dili pinaagi nila. Grabe sila, no? Pero at least dili sila guilty of genocide. Nasa lagi pampatay, pero I don't see any justification or evidence nga wala ko yung makita nga ebidensya nga nag-genocide sila. Siguro wala pa ko yung nakita. Kaya dili man gud nako to research. Basta maurang comparison, Spanish conquistadores. They made the natives peasants and laborers. Maong gibon. Then land grabbing, diba? And resource plundering. O kanina yung Anglo kay English speaking man sila. Gikan silang British, di ba? Ang mga Anglo conquistadores, number 1 di ay silang pinakagrabe sa tanan. Numero 1 di ay sila sa mga daotan. Grabe. Kay ang mga native ilang gipanghurot. Ang goal gyud pag hutdon gyud ang goal sa mga Anglo conquistadores. Panghutdon maog gyud, genocide gyud, panghutdon gyud ang mga native, mahurot gyud, gusto nila mahurot gyud ang mga native. And then ang yuta ilahan na wa nay contest. Kay hurot naman ng original tag-iya, patay naman sila. Sa grasya sa Ginoo napagyapoy nabilin. Pero pila ba to? 60% man tingali ang calculations, minimal kong calculations. Murag 60% sa mga Native Americans ipanghurot yun nila. Pero nagyapoy kuan mga sakit, namatay sa sakit. Kay anyway, taas na istorya. Basta genocidal ning mga Anglo conquistadores. Genocide. Dili lang apartheid. Genocide yun. So guilty sila. And then kinsay laborer, di ba? Genocide man nilang mga Native Americans. Kinsa na dayon na magtrabaho para sa ilaha? Nagpalit sila dayon og mga ulipon. Nagpalit sila og mga ulipon gikan Africa. Kana mga Dutch, isa sila sa mga una nga isa sila sa mga nagbaligya og mga itom nga mga ulipon sa mga Anglo conquistadores ani nga yutaa sa Amerika. So ang original tag-iya ani ang mga Native Americans og may tungod sa history sa mga pag-antos o mga pag-abuso sa ilaha, oppression sa ilaha. Ang mga itom na agihapoy katungod ani nga yuta. If you ask me, I believe that is also the mind of the Lord Jesus Christ. And then nagihapoy mga American Native Mexicans nga tag-iya gyud ani. Kay kaning California originally Mexico man eh. Mao na kanang Gulf of Mexico, magpabilin dapat siya nga Gulf of Mexico. Gusto nila himuon nga Gulf of America. Paan man na, revisionism ba? Para mawala na lagi ito nga history. Gusto nila mawala na ito nga history. Og kani nga yuta, ilaha na lang.
Wa nay kuan. Wa nay lalis. Patyon ang patyon ang gikawatan aron wa nay lalis. Grabe no, kadautan ba? Ang problema dili lang isa ka tawo, tibuok good nga katawhan nila nga mga Anglo conquistadores inaana. Dayon ang tud karon, dili naman sila maka-genocide. Pero makuha mo, gamiton nila ang droga, ang drug trade. O diya sa Pilipinas, ayaw gyud, say no to drugs. Say no to drugs. Kay mauman ang gamit sa kuan. Mauman ang gamit sa mga dautan nga tao. Aron hutdon nila, inahinay nilang i-genocide ang ilang isig katao. Pinaagi sa droga, pinaagi sa abortion gihapon. Then kaning mga mental torture. Mental torture, dili ka nila taagaan og sakto nga sweldo. Dayon himuon nila nga malisud gyud kaayo ang imong kinabuhi aron dili ka magmauswagon. Madaot ang imong utok, mahimo kang palahubog, mahimo kang drug addict, or dadun ka nila sa babae. Daghan sila mga pamaagi. Dire nakita gud nako, na sinati gud nako na. So mga igsuon, diya sa ato, si Tatay Digong I continue to Tatay Digong nagpadayon ako sa pagpangamuyo sa imo Inday Sara, pagpangamuyo isalikway ang kangit-ngit. Isalikway ang kangit-ngit. Mao na lang ako masulti. Isalikway ang kangit-ngit. Biyaan na kaning China release, di ba? Ang Russia biyain na sila. Russia, China kana mga gaban sila og Bible against kuan gyud sila sa Ginoo. Kaaway gyud nila ang Ginoo o kaaway sila sa Ginoo. So I hope nga gatuon na ka sa Ginoo karon, Tatay Digong, and sila Inday Sara gihapon. I hope nga nanay pagtuo sa Dios nga buhi. Kay maura man natong paglawom tay. Siya gyud ang hari, siya ang tag-iya o siya ang hari sa tibuok universo. So mao ang atong siya gyud ang atong sundon, makighiusa ka sa Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuo sa iya. Kung mutuo ka ni Kristo, mahiusa ka niya ug mausab gyud ka, Tatay Digong. Mahimo gyud kang bag-ong tao gyud. Mahimo kang bag-ong Mindanao nun. Kana gyud, mahimo gyud kang hero gyud. Pero sa karon takilit Tatay Digong, kay daghan man gyud moy kuan tatay. Daghan man gyud moy gipampatay diha sa Mindanao. Pila ka libo to, di ba? Diya man nagsugod ang inyong kuan ni Dilima. Pero mao ang akong kuan gihapon, mga igsuon nga mga Kristohanon. Remember the victims of EJK diha sa Mindanao. Okay? Ang istor kaya na mao nga nagkuan ko na inyo. Kaya gikonvict ko sa Ginoo bahin ani. Isa ka buntag last week or 2 weeks ago. Daghan man gud ang issue dari sa Amerika. So nag-focus ko kay kanima ang mission nga gihatag sa Ginoo sa ako. Pero naay kaadlawon gyud pag mata na ako at some point nakabanabana gyud ko nga gibutang gyud sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug sa akong hunahuna nga what about the EJK victims in Davao and their families? Kadaghanan sa ilaha street children, di ba? Napay gistorya si Tatay Digong, nakay gistorya nga kihulog nimo sa helicopter.
So ang mga namatay o gipatay sa Davao Death Squad, mga taga Davao gihapon, mga taga Davao, taga Mindanao gihapon, kapwa nato nga mga Bisaya. Kay ako mas Bisaya pa ko sa kadaghanan sa mga Bisaya. Mas Mindanao nun pa ko sa imo, Tatay Digong. Makigkuan gud ko sa imo, makigatubag gud ko sa imo. Mata sa mata gyud, mutanaw gud ko sa imong eyeball. Sultihan ta ka, mas Mindanao nan ko kaysa sa imo. Wa ko'y gipatay nga Mindanao nun. Palanggan ako ang mga Mindanao nun. Bisag kriminal. Gusto na ako mapreso pero dili pat yun. So mas Mindanao nun ko kaysa sa mga Duterte. Mas Mindanao nun ko kaysa sa mga Roa. Mas Mindanao nun ko kaysa sa mga Pimentel. Mas Mindanao nun ko kaysa sa mga Zubiri. Mas Mindanao nun ko kaysa sa mga Pichay. Mas Mindanao nun ko sa kadaghanan sa mga Mindanao nun. Mukhaan gud ko ana, mubarog gud ko ana, atubangan sa Ginoo, barugan gud ako na. It's bisag ang akong dugo, Kapampangan, Ilocano, ang akong kasing-kasing Mindanao nun gyud. Priority gud na akong Mindanao diha, dili ang mga Tagalog. And then I thank God, mga igsuon nga mga taga Mindanao. Nagapasalamat ako sa Ginoo nga nahimo kong pastor diha. Og nag-antos ko diha. Pero malipayon gyapon. Kay dili na ako masabtan ang sitwasyon diri sa Amerika kung dili mahitungod sa akong background diha, sa atong background diha sa Mindanao. Kay nahibalo ako nga ako mao na mas priority na ako ang Mindanao noon, kay naibalo na ako nga pag-abot na ako diha kana lagi si Pastor Danny Abrojena, Ilocano by blood, pero diha na tao sa Mindanao. Og siya gyud ang do nagyoy kaisog gikan sa Ginoo nga nagsulti sa ako. Kanang Imperial Manila, Imperial North, ang treatment sa mga Imperial North sa mga taga Mindanao murag mga iro. Murag mga iro ang mga taga Mindanao para sa mga Imperial North. Istoryahan gyapon ako sila kay paluoy ta sila, pero ako taga Mindanao gid. Batang Mindanao na gid ko. Karon diri sa Amerika, batang Mindanao gid ko diri. Ako na ako mga makakuan diri mga Bisaya, magbinisaya gid ko. Dili na ako ikaulo ang Binisaya. I'm proud Binisaya. Conversion, converted to Binisaya, converted to Mindanao nun. So Tatay Digong kana gyud. And then kana mga Kristohanon nga mga igsuon. The justice of God, the fear of God na ang atong witness, ang atong ministry para sa tanang Mindanao. Og apil na gihapon ang Visayas ug Luzon ug tibuok kalibutan. Ang mandate nato is disciple all the nations. Mao gyud ang gisulti sa Ginoo sa Matthew 28 verse 18 to 20. Dili ang literal translation is not make disciples of all nations. Ang literal nga translation, disciple all the nations. So mao na gihapon nagyud dili gihapon. Naagyud di ay dako nga need for a retranslation, a new translations of the Bible, new systematic theology kay kani mga puti nga gitawag nako nga gonorrhea, kay mga gunsman gud sila. O kana Tatay Digong ha, kanang ikaw Tatay Digong gonorrhea gyud ka. Palangga ta katay pero mao nga isulti na ako sa imo. Kung dili ta ka palangga, dili ta ka sultihan. Mas magulang ka sa ako pero wala may magsulti sa imo tay, di ako
ako na lang total bisag dili na ko pastor palangga gyud na ka. So naagid Duterte Gonorrhea tay. Ikaw ang founder sa Duterte Gonorrhea. Og ang inyong Duterte Gonorrhea, with all due respect Tatay Digong, okay? Gipampatay ninyo number 1 gyud ang mga kwan. Mga pobre diha sa Davao. Daghan ng street kids. Ana sila Senator Bato, ambot sa ang involvement ni Senator Bongo, pero basta Davao Death Squad man. So gonorrhea gyud ang Davao Death Squad tay. Og dili ko pwede nga magkuan kanang dili na lang ko magsulti bahin ana, dili na lang ako i-open bungol na lang ko, buta-butaan, bungol-bungulan. Dili man pwede tay. Di man ko talawan. No, di man nato gusto talawan, di ba? Dili gihapon ta terorista. So, ako, dili ko terorista, ambot lang sa imo Tatay Digong. Murag terorista gid ka. So, I hope yun, Tatay Digong, you will be set free kay mo atubang ka sa Dios, Tatay Digong. Matubang ka sa Dios, Tatay Digong. Magyud ang akong ginaampo na maluwas gid ka, Tatay Digong. Luwason gid ka sa Ginoo, ma-born again gid ka, Tatay Digong. Kana sila Inday Sara, sila Paulo, sila Pato, sila Bongo, in the name of Jesus. Ma-born again gid mo. And then justice sa mga gipampatay. Number 1 para sa ako karon. Since kana laging kadlawon nga pagpatan ako ibutang sa Ginoo sa akong hunahuna kasing-kasing na justice for EJK victims in Davao. Mao ang akong isulti sa inyo. So again, balik ko sa mga kaigsuonan ng mga Kristohanon. If you cannot, dili pwede nga magbuta-butaan ta o bungol-bungulan ta bahin sa EJK abuses nga gi-commit against sa mga Davaoenyo o mga Mindanao noon, nga gi-commit ni Tatay Digong o ang Davao Death Squad ang ilang gonorrhea diha. Kay ang atong mandate from God is disciple all the nations. So diha, part sa all the nations will mean tanang mga tao. So importante nga i-prioritize nato ang mga pamilya sa mga gipatay nila Tatay Digong ug ang Davao Death Squad gonorrhea nila nga mga taga Mindanao. That is what I am praying for. Mga pastor sa Mindanao, I'm very wala ko'y good recollection sa mga pastor diya sa Mindanao. It's very heartbreaking, and I'm praying nga naay mga bag-og yun nga mga Mindanao nun, labi na mga Gen Z o ang Gen A, Gen B, Gen C. Kay Z karon A na pod, and then B, and then letter C. So lahi ang Z, lahi ang C. Ang C wa pa man siguro ng tao C, no? Wa pay na tao sa mga C. Basin gani wa pay na tao nga B, murag Gen Z o Gen A pa karon. But anyway, kana mga next generation ba. There will be a new generation of pastors diha. Pero mao akong ginampo nga kuan gud kamatuoran gyud. Full of grace and truth pareho sa Ginoong Jesucristo. And mga kaigsuonan nga mga Kristohanon diha og mga pastor maghinulsulta. And minister, i-prioritize ang pag-minister sa mga biktima sa EJK diha sa Davao, diha sa Mindanao. Mga gipampatay nila Tatay Digong og sa mga Davao Death Squad gonorrhea nila. Prioritize that. I believe that is the heart of Jesus. Asa sila, asa ang mga pamilya, kumusta?
ang mga pamilya sa mga gipatay. Say sorry, mag-sorry ta. Kay why nag-advocate para sa ilaha, walay nag-protect sa ilaha. Dugay na nga nabuhi sila with fear. Diya sa Davao, I can imagine kung Kristohanon ka, na I fear, pero carry the cross. Carry the cross. Kana diha na nato. Daghan kay mga fake nga mga pastor diha. Mga talawan. Way kwan. Mga talawan gyud. Mga talawan nga mga pastor sa Mindanao. Hadlok mamatay. Hadlok mamatay. Self-preserving. Mao nga sila mga bugo. Mga bugo nga mga pastor. Sorry sa akong term ha, pero grabe gyud. Suko gyud ko. Nagyapon kay pagdumot sa mga pastor diha. So sorry, pero speaking the truth with love, hopefully mga hudas nga mga pastor. Mga hudas nga mga pastor. Hadlok mamatay. Down diya sa Davao. Dili sila dili sila mo stand against sa mga injustice. And then mulaban pa sila sa mga killer. Mukha pa sila ba? Mulaban ba na tawagan na? Mukampi. Mu depensa. Depensahan pa nila ang mga killer. Kana mga fake na nga mga pastor. Panghawa mo sa ilang mga church. Tukod mo mga church nga house church nga mga simple. Pero mga Kristohanon gyud nga nagpasan gyud sa ilang krus. Ang magpasan sa ilang krus dili lang siya pinitensya. Dili mo na siyang pinitensya. Ang pagpasan sa krus meaning kung mahimo kang sumusunod ni Kristo nga kanang tinuray gyud nga sumusunod ni Kristo. Nagmarcha na ka sa imong kamatayon. Padulong na ka sa imong kamatayon. Mao to nagpasan na ka sa imong kaugalingong krus kay kada nga krus nga imong gipasan diha gihapon kanila ilansang. Diha kanila i-execute. Na-execute ka diha. So mao kana mga Kristohanon nga mga tinuoray gyud diha sa Mindanao, follow the way of Jesus. Makasabot man mong English, so okay na, nasulti na ako. So diya sa Davao, ang mga Kristohanon diha nga repentant Christians nagpasan sa ilang krus, nagpadulong na sila sa ilang kamatayon. Kinahanglan gyud mo musulti gyud sa kamatuoran. Yeah. And rely on the protection of God. Kung mamartir ka, praise God. Kung ako, mamartir ko, praise God. How I wish. How I wish. Patyon nila ko karon. I-assassinate ko nila. How I wish. Arestuhon ko nila. Dadon ko nila dito sa El Salvador. Pang-rapon ko sa mga kuan dito. Mga sundalos, mga pulis. Dili na ako gusto kay di man ko lalaki gyud ko, straight gyud ko. So dili ko gusto, pero kung himo nila di maghilak na lang ko, istorya na lang ko sa Ginoo. Torture ko nila. Sige, go. Pero makadungog sila pulong sa Dios. Kasultihan na ikaw. Rapist ka. Dili ka maghinulsol. Ambot lang unsay buhaton sa Ginoo sa imo. Ikaw ga-torture ka sa mga preso. Ambot lang unsay buhaton sa Ginoo sa imo. So Tatay Digong gyud. Kana sila Senator Bato na. Labonggo. Davao Death Squad. Mga pulis nga na-involve ani og mga vigilante nga na-involve. Maghinulsol na kay
Ambot lang unsay buhaton sa Ginoo sa inyo kung dili mo maginulsol. Ang dugo ni Abel nagtiabaw gihapon hangtod karon. Naghilak, nagtiabaw gihapon hangtod karon. So ang mga gipampatay ninyo diya sa Davao. So mga taga Davao, don't be foolish, diba? Don't be foolish. Pwede di man dili man siguro maayo nga buhaton ninyo akong gipambuhat. Gibuhat dari nga inani. Pero depende sa kwan sa Ginoo sa inyo. But I know God will lead you how. Basta ready na ka nga mamatay. And then lagi mga EJK victims sa Davao and also the EJK victims sa Luzon. Please, mga Mindanao nun nga mga Kristohanon, you have to say sorry on behalf of Tatay Digong and the Davao Death Squad gonorrhea nila. You have to say sorry about kanang EJK nga nahitabo. And magpahinlot sa Ginoo kay naagoy pagdumot, no? Kana man nahitabo dito. Pagdumot gyud. Grabing pagdumot sa mga Binisaya, sa mga Mindanao noon against sa mga Imperial North. And then nagihapoy ikuan ng kamot sa China diha, kamot sa China o Russia diha sa Mindanao. So murag ang dating sa ako karon, ang Imperial North kaalyado nila ang US, and then ang Mindanao kaalyado ang Russia o China. So wala ambot unsay mahitabo in the future. But ang mga Kristohanon, mga sincero nga mga tumutuo ni Kristo, sincero nga mga Kristohanon, sincero nga mga sumusunod ni Kristo, sincero nga mga disipulo ni Kristo, dili ta pro US, dili ta pro China, dili ta pro Russia. Murag katong angel of the Lord nga nagpakita kan Joshua. Dili siya para sa mga Israelita, dili gihapon siya para sa mga Kanainita. God is in the perfect center. So kita gihapon inana. So kung kung ikaw Mindanao nun ka nga Kristohanon, you are in Mindanao but you don't belong to Mindanao. You belong to the kingdom of God. Okay? Dagan pa tayo kuan, pero mag-study mo, pasa mong libro. Atong kay Kang Wayne Grudem, okay man tong Kang Wayne Grudem na systematic theology. And there has to be an apology to the EJK victims on behalf, as Christians we can do that, no? Mindanao nun nga Kristohanon, Dabawenyo, especially Dabawenyo nga Kristohanon, you can say on behalf ni Tatay Digong og sa Davao Death Squad, I'm sorry nga gipatay ang imong anak, gipatay ang imong bana, and buhato na diha sa Davao og dito sa Luzon. Please, that is the heart of Jesus, no? That is the heart of Jesus. That's a big step forward. Okay? O sige, kay maadto na ko sa merkado. Okay, bye. I love you all.